Ayan, hello! Ayan, nagsabay-sabay talaga yung mga ingay dito. Ayan, ingay ng manok, ingay ng aso, ingay ng mga motor, 'di ba? So, sorry na po agad, maingay po. Ayan. So, morning kasi dito tapos yon. Syempre, ang manok titilaok sa umaga tapos alas 7 daanan na ng mga papasok sa school, trabaho, ganyan. So, pasensya na po talaga. Hindi natin mapipigilan ang mga kaingayan ng kalikasan. Ayun. So, yung manok dun sa kapila, lumalaban. Pag tumina, ayan, sasagot naman yung isa. Ayan. So, hello beautiful people. Ayan na, Ma'am Susan Cabiliada. Tama ba ako? Ayan. Sorry na kung mali. Hello, Ma'am Susan. Eto na. Eto na yung request mo. Ayan. So, sorry na. Very late. At least ginawa ko pa rin. So, may time tayo ngayon. So, ayan. Kinuha ko lang yung mga kaya kong kunin na grafted cactus. Ayan. Ayan. Pakita natin yung moon cactus. May sariling mundo na naman. May sariling mundo na naman sila. Ayan. Kanya-kanya na naman ang buhay nila. Ayan. So, our topic for today is about the grafted cactus. Ayan. So, mag-intro lang tayo about sa grafted cactus. So, what is grafted cactus? It's simply as described as two different cacti that fuse together. So, ayan. Makikita nyo na mayroong mga iba't ibang uri ng cactus, ay grafted cactus. Pero the most common is si moon cactus. Ayan. So, kung magre-research kasi kayo ng mga grafted cactus, sobrang dami talaga. Lahat ng pwedeng i-graft na cactus, lahat ng klase ng cactus pwedeng i-graft. Ayan. So, grafting makes two species of cactus to thrive by combining the top cacti. Ayan. So, the top cacti is kahit na anong klase ng cactus is po pwede nga. So, yung tinatawag nila na ito, kunwari, ito na lang yung kita nyo. Ayan. Sayon yung tawag nila dyan. Itong top. Tapos yung bottom is yung tinatawag nila na rootstock. Ayan. So again, ito si sayon, ito si rootstock. Yun yung tawag nila. So, sa grafted cactus, so the rootstock share chlorophyll with the sayon, allowing often colorful sayon to perform photosynthesis and to survive. Ayan. So, ayan. Ano po yung photosynthesis? So, kaya ayoko nag-care and tips Ayan. So, may pasayan. So, sige, dahil bilang request naman to ni Ma'am Susan Cabiliada. So, what is photosynthesis? Ayan. So, plants use light from the sun and store water and carbon dioxide to create oxygen. So, yung sunlight from the sun is gumagawa sila, nagsisynthesize sila ng chemical food nila para mabuhay. So, nabanggit nyo din po yung chlorophyll. Ano naman po yung chlorophyll? Ayan. O, diba? May science talaga kaya ayoko nag-care and tips charot, ayan. So, sa chlorophyll, syempre, alam ko, basic na to, alam nyo na, it gives a pigment that gives plants, ayan, their green color. So, yung mga variegated, wala silang chlorophyll. Kasi wala naman silang green, diba? Full var lang sila. So, hindi ko alam yung siyensya doon. Malaki ka na, ikaw na ang mag-research, ha? Ayan. So, ayun. Para sa care guide for grafted cactus. Ayan. So, the grafted cactus
cactus can add happiness and color to our garden. Totoo yun. Sa rack ko, kapag may mga nakalibot na grafted cactus, ang ganda nilang tingnan kasi sila yung nagbibigay ng kulay doon sa ibang parts ng mga rock ko na may mga cactus and succulent. So, totoo yun. Parang nung nilagyan ko ng grafted cactus, ang ganda, no? Ang ganda nung may pa-grafted cactus. Yung colorful, ayan. So, let's go for the first care guide of your nurse plantita. Ayan. So, syempre, kailangan mag-provide tayo ng sunlight. So, pwede siya brightly shaded or partial full sunlight, ganun. So, yung iba kasi, pag nanood kayo ng mga vlog ng grafted cactus, usually kasi mga kano. So, they say na pwede nga siyang indoor, and totoo na hindi nila kailangan ng attention talaga. So, pwede siya sa window, sinasabi nila, window, syempre, may exposure ng sun, 'di ba? So, second, avoid overwatering. So, yun pa rin yung common problem ng mga breeder or mga gusto ng grafted cactus. Overwatering pa rin talaga. So, kapag nag-overwater ka dyan, mabubulok yung rootstock mo. At kapag nabulok ang rootstock mo, ayan, pag nabulok ang rootstock mo, hindi ko ma-flex, ayan. Nakaharang kasi. Pag nabulok po yung rootstock mo, eto, yan yung rootstock, tapos isa yun, si rootstock. Delicado na ang buhay ng grafted cactus mo. Kasi, ide-degrap mo na yan. Kapag hindi mo dinagrap yung cactus mo, kunwari nakita mo na nagdilaw siya, is mamamatay na din yung cactus mo. Yun lang kasi yung only way pag nabulok yung rootstock mo. Kaya avoid overwatering. Kaya ako, ilang beses na akong, noong una ako nag-alaga ng grafted, ilang beses na akong nabulukan. Dalawa kasi yung binili ko sa Baguio nun. Tapos yun, namatay sila. Yung una, tapos yung sumunod after 2 weeks. Tapos, tinutubigan ko every week. Tapos biglang nabulok yung Kaya parang ayoko din eh. Nakakita lang ako ng magagandang grafted cactus. Kaya napabili ako. So, ayun. Dati kasi hindi ko pinalitan pa yung soil. Yung gamit nga lang dun kasi usually sa Benguet is, kapag bumibili tayo ng plants, is the garden soil. Ayan. So, paano mo naman may iwasan? Syempre, gagamit ka ng greedy soil mix. Ayan. More of the inorganic. Ayun. More of the inorganic. So, 50-50 pwede naman na yun. Wag naman masyadong bato-bato. So, kapag kasi masyadong drainable naman yung ginamit mo, mabilis ma-dehydrate kasi yung plants pagka ganon. Drainable nga, mabilis namang ma-dehydrate. Tsaka yung plants mo, payatot, 'di ba? Dehydrated laging. Tingnan, mas maganda yung choppy. Ayan. So, yung iba, suggested din nila na i-moist mo yung top para mas, mas makulay or mas buhay tingnan. So, totoo din yun. Kasi pag ako nagdilig, through showering, pero ngayon, nakabili na nga ako nung pandilig na mahaba. Pag kasi showering naman, dati kasi, dun lang ako sa may pinakababa. Sa pinakababa ng ganito lang ako nagdidilig. Kaya lang, tumatapon yung mga toppers, kaya hindi ko muna nga sila nilagyan. So, ginagawa ko shower, pero ganun din, kailangan ko pa rin silang diligan sa sa pot nila. Bakit? Kasi,
Kapag hindi mo naman diniligan sapat nila na maayos, is papayat yung rootstock mo at hanggang sa maging pipis na siya. Minsan, mababali na lang siya. So, marami ding problema tong grafted cactus. Ako, ganun yung experience ko. Yung share ko is through my experience po. Kapag ka na-dehydrate tong itong rootstock mo, magiging pipis. Minsan, pag sobrang pipis is tumutumba tumutumba na siya or hindi na niya kaya yung head, lalo na kung malaki yung head ng iyong cactus. Ayan. So, pag bumibili din kayo, piliin nyo yung mataba yung rootstock. Tsaka sabihin mo sa seller, pwede po ba yung wag yung payat ang rootstock? Kasi mahirap nga siyang habulin kasi darating sa'yo, tapos itatanim mo pa lang. Siyempre, papaugatin mo muna yan. Hindi naman pwedeng dilig ka ng dilig. Sa mga saxis, sa mga cactus, kailangan well-rooted bago kayo magdilig na madami. Papaugatin nyo muna sila. So, usually, 'di ba, 1 month yung pinaka full pack ng pag-uugat nila, yung iba hindi. So, ang tendency is pipipis yung papayat yung rootstock nyo. So, yun ha. Yun yung tips ko sa inyo. Ayan. So, imamoisture din yung top. O yun, shower. That's a good thing. Ayan. So, syempre, meron tayong, pag dalawang usually na, na season yung kapag malamig yung hangin, wag mo nang dalasan magdilig. Kapag summer, syempre, medyo dadalasan mo naman na. And ayun pa pala, sa sunlight, ayan. Yung sa sunlight kasi, yung sa akin mayroong UV eh. So, protected sila dun sa UV. Pag naarawan ng bongga yung iyong grafted cactus, like, eto. Hindi kasi kita no? Ayan. So, ito dati, siya, naging madilaw yung part na dun sa kanyang rootstock. So, kasi super exposed sa sun. Hapon kasi yung tama ng sun nila sa plant rack ko eh. So, nanilaw yung part dyan. Nandito. So, ang ginawa ko, itinago ko sa mga succulent, sa mga cinnamon. Sa Choco Soldier ko, ayan, bumalik naman siya sa dati. Naninilaw sila. Yan yung una nyo mapapansin. Naninilaw yung kanilang rootstock. So, pag ganon, idilim nyo na. Ayun. So, share ko lang din sa Gymnocalycium, kapag lumalambot, is because, na din, na masyado na ding naaarawan yung hindi nila kaya yung araw. Pagka ganon, is ililim nyo na. Ganun din sa Astro, 'di ba? Kapag talagang maghapon sa arawan, mapapansin mo, ba't ang lambot nito? Yun kasi, nasa over sunlight na sila. So, ayun. So, alam naman din natin na mga cactus succulent, ang prefer nila na soil is the acidic. So, paano magkaroon ng acidic na soil? So, haluan mo lang yan ng coco peat. Ayan yung mga organic na ginagamit ko, peat moss, para maging mas acidic yung soil mo. Pwede din yung mga bulok na dahon, ganyan. Pwede din kung meron kang volcanic rock like the Akadama, Kanuma, Masato, Kiryu. Kung meron ka niyan, pwede mo silang ihalo doon sa soil mo. 'Di ba? Pinaka-acidic is si Kanuma. Ayan. Kaya very ma-yellow yung kulay niya pag nababasa. Parang sa ihi mo din yan, may acidity din po yan. Pag nagpapacheck kayo ng urinalysis, makikita nyo, may pH. Ayan. So, kapag madilaw ang ihi mo, acidic yan. At saka, talagang madilaw na madilaw. Beshi, dehydrated ka na. Baka akala mo kung ano na nangyayari sa'yo.
Ayan, akala mo ano na UTI ka na or whatsoever, ganyan. So, kapag madilaw na madilaw ang ihi mo at hindi ka naman nag-take ng multivitamins, the multivitamins kasi ano 'di ba? Pag umihi ka, dilaw. So, sumasama siya dun sa ihi mo. So, kapag yun, umihi ka, napansin mo, 'di ba, sa trabaho mo, hindi ka nakakainom ng tubig, tapos pag ihi mo, sobrang dilaw. Kasi dehydrated ka na. Kailangan mo uminom ng maraming tubig. Ayun. So, ano din, maganda din na fertilizer sa mga cacti natin, sa grafted din, maganda, is yun nga, yung eggshell. Kasi, di ba nakagawa na ako ng vlog sa eggshell? So, syempre, eggshell, pro, yung calcium, di ba, rich in calcium siya, nagpo-promote siya ng, strong roots, ayan. At saka, para maganda yung grow ng plants mo. Kaya maganda talaga ang eggshell. Tapos, ang pinaka-quick na ma-absorb ng cacti mo, ang calcium is through the calcium, yung pakukuluan mo yung dinurog mo na eggshell sa tubig. So, tas yun, ididilig mo. Siyempre, palamigin mo naman, baka naman kakakulo lang naglagay ka na agad. Ewan ko sa'yo. Susunugin mo ang iyong halaman. Ayan. So, ano ba yung benefits ng paggagraft? Bakit ba ginagraft ng mga breeder yung mga cactus? Lalo na yung mga gymnocalycium, yung mga may ID, ayan, yung mga astrophytum, bakit kaya nila ginagraft? So, yun nga, kasi nga pagka ginrap nila yan, mas mabilis silang lumaki at saka mas nagbibigay po sila ng pups. Ayun. So, kaya nag-grap sila. Tapos, for a time, tatanggalin na nila pagka malaki na tsaka nila ibebenta ng mahal, 'di ba? Ganon. Ganon 'yon. Tapos yung iba, pumipitas na lang sila doon sa kanilang mga gymno. So, ganun ang kaganapan. Kaya minsan, parang makikita mo, sasabihin ni seller, ayan, meron po siyang scar kasi pag pumitas ka ng pops, minsan nag-i-scar doon kay mother. Ganun siya. Ayan, like this one. Ayan, 'di ba? Meron na siyang scar kasi kinuhanan ko siya ng pops. Ayan. Kaya pansin niyo yung mga grafted cactus. Ang dami nilang sabi nga ni Cloud Bautista, hello sis, shout out sa'yo. 'Di ba? Walang family planning ang mga grafted cactus. So, ganun po siya. Ayan. At saka ang ganda talaga ng mga grafted cactus. And, eto na po yung asa na ba yun? Natakpan naman yung Choco Astro. Wait lang. Ayan siya, si Choco Astro. So, ang dami na niyang pops. Ayan, natusok ako. Ayan, ang dami na niyang pops. Muntik na mahulog yung bato sa kape ko. Ayan. Diba? Hindi ko alam, pag malaki na, tsaka na lang ako pipitas. Ayun. So, mag-graft din po ako. Maghahanap lang ako ng rootstock. O-order lang ako. Ito, ang ganda nito. So, ang wishlist ko, itutuparin ko yung wishlist ko na na different color ng moon cactus. Kasi ang ganda nila eh. So, ito. At saka yung presyo po ng mga moon cactus nasa 150. Ayun.
Ayan, yan ang problema din sa ano eh, nakatagibang, may sariling mundo. Ayun, nasaan na tayo? So, yun nga yung benefits ng grafting a cactus. At saka mas mabilis din sila mag-bloom pagka ah, ano sila, naka-grafted. Kaya ganun yung ginagawa talaga ng mga breeder. Ayan. So, other benefits is yung sinesave nila yung mga severely rotted na cactus. So, pwede pala yun, no? So, pwede siya para ma-save lang yung cactus. And then, yung iba, pag may sakit daw, ewan ko kung paano, hindi ko alam yun eh. So, sabi, save severely rotted or diseased cacti. Ayan. So, ayun din, promotes better growth and pass. And, ito pa nga yung isa sa na-research ko, sabi, developing unusual forms. So, ganun pala, no? Kaya talaga nila ginagrab yung cactus. Ayan. So, nagde-develop din pala ng ibang form. Tapos, ibebenta ng mahal. Just guess. Para-paraan nga din naman ang buhay. Ika nga, business is business. O, diba? So, ayun. What are the problems in grafted cactus? So, the first one is yun nga, nagwa-rot yung rootstock. So, I advise you when you want a grafted cactus, you should buy a rooting hormone or rooting powder or rooting gel or rooting yung tinitimpla. Ano ba tawag doon? Wait. So, rooting hormone powder, meron po ako. Nakabili po ako. Ayan. Sa Shopee. So, may nagtatanong din sa akin pala, anong rooting hormone ang maganda? Hindi ko po alam. Hindi po kasi ako gumagamit. First time pa lang. So, ayun. Kung gusto niyo ng grafted cactus, you should buy a rooting hormone. Kailangan, prepared ka. Lalo na kung first time mo mag-aalaga ng grafted cactus. Ayan. For watering pala, ako, nagtutubig lang po ako once a month. Pero, napapansin ko na dehydrated talaga sila. So, every 2 weeks, every 14 days, every 15 days, ganyan. Saka ako nagtutubig. Pero ngayon, mainit, medyo madalas. Mga twice a week. Ayan. So, actually, ito po yung nangyari sa isa kong grafted cactus. Nabulok po yung kanyang rootstock. Ganyan siya. Oh. Ayan. Hindi ko alam kung bakit. So, ito yung pinaghiwa-hiwalay ko. Tapos, nung tinanim ko na, ayun, nakita ko na meron na siyang dilaw. So, baka na-overwater, pero hindi po ako nag-overwater. So, nung tinanim ko, ayun, nag-start na siya magganyan. So, meron na ako mga denegraph, hindi ako nagtagumpay sa mga gymno, 2. Pero yung isa, yung chocolate na cactus, alam ko chocolate eh. Ayan. Medyo okay naman. Teka lang, kunin ko. Ito siya, oh. Ayan. So, ang tagal ko na na-graph to. A month na. Pero, the usual kasi na nangyayari po is, namamatay pagka yung mga gymno. Namamatay sila. So, ito, ayan, tinanggal ko lang to. Ayan. So, what I would do is, kailangan ko na itong, lagyan ng gel. So, yung isa pa palang problema sa, grafted cactus is yung tinatanong nila sa akin kung buti hindi nagkakaroon ng pest yung aking mga grafted cactus or
yung scales, ayun. Di ba yun kasi yung common? So, sa akin, wala pa pong nangyari, ma'am, na scales. Kailangan, sinerch ko kung bakit nagkaka-scales ba ang mga grafted cactus kapag hindi well-ventilated sa kanilang location. So, kailangan well-ventilated, tapos exposure sa sun. So, yun po yung sabi ni BFF Google. Ayan. So, ayun. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog today. And if you do, please hit like and do subscribe. I hope may natutunan kayo. Diba? Another content na may laman. Ayan. So, see you again tomorrow kasi magdedegraph po ako ng parang alam ko moon cactus to eh. So, may napanood na ako na nagdedegraph ng ganito. Si Conquirer. Ayan. So, see you again tomorrow for our degrafting kay Conquirer. Ayan. So, binitin mo pa kami. Oo naman. Ayan. So, thank you nga pala sa hindi nag-skip ads and sa support niyo po sa akin channel. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much sa support niyo sa akin channel. So, see you again tomorrow at 7 p.m. Ayan. This is your nurse Tita saying God bless po at laging mag-ingat!